Tawagin niyo na lang akong Zenny. Ako ay isang manunulat, writer ng mga horror. Nagpa-part-time din ako bilang call center. Call center ng mga suicide hotline. Nagbibigay ng mga advices sa mga tumatawag na may mga problema at gustong magpakamatay. Maganda nga itong naisipan ng gobyerno natin. Patok na patok din ito sa Thailand. Mas mataas kasi ang bilang ng mga nagpapakamatay sa Thailand kaysa sa Pilipinas. Nakaupo ako sa aking upuan, nagsusulat ng kwento habang naghihintay ng tawag sa telepono. Halos wala na akong maisulat na kwento. Nasa malalim akong pag-iisip ng isusulat nang biglang nagring ang telepono. At isang bata ang nasa kabilang linya, umiiyak. Nagulat naman ako at alauna ng madaling araw, naghihisterikal siya. Ini-imagine ko na sa lakas ng iyak, baka labas na ang lalamunan nito. Pinakalma ko siya. Sinabi ko sa kanya na hindi kami magkakaintindihan kung magkukwento siya habang umiiyak. Sinabi niyang galit na galit daw siya sa kanyang mga magulang, sa lahat-lahat, sa kanyang mga kaklase. Nagsimula na itong magkwento. Tawagin natin siya sa pangalang Mina. Siya ay isang high school student. Nagkaroon ng isang party sa eskwelahan at may naglagay daw ng droga sa inumin niya. Hindi niya kasi alam kung paano napunta ito sa kwarto at napicturan siya ng hubot-hubad. At may nagpost ito sa Facebook at naging viral. May nagpasa din ng hubad niyang picture sa mga magulang niya. Magmula noon ay iba na ang pakisama ng parents niya. Hindi tinanggap ng mga ito ang kanyang paliwanag. Sa araw-araw na pagpasok niya ay pinagtatawanan siya, hindi lang ng mga kaklase niya, kundi pati ng buong campus. Sinabi niya ito sa mga magulang niya at umaasang kampihan siya ng mga ito o kaya ay ipaglaban siya. Ngunit ang sagot ng mga ito ay pinasok niya ang problema. Dapat alam nito paano lusutan. Umiyak siya ulit, Ate Marge. Sinabi niyang ayaw na niyang bumalik sa school at ayaw niya na din sa bahay nila. Naintindihan ko na siya ngayon. Mahirap nga ang pinagdadaanan nito. Napaisip tuloy ako kung ano ang i-advise ko sa kanya. Nahahati ang atensyon ko sa isusulat kong horror at sa sitwasyon niya. Napatigil ako nang biglang sumigaw siya na gusto na niyang magpakamatay. Magpakamatay na lang daw siya. Sinabi ko sa kanyang huwag at hindi ito ang solusyon sa problema niya. Sinabi ko sa kanya, pag namatay siya, iiyak lang ang mga magulang niya mula sa lamay hanggang sa paglibing. Pagkatapos nun, wala na. At sinabi ko din sa kanya, kahit patay na ang mga kaklase mo, pagtatawanan ka pa din. Sasabihin ng mga kaklase niyang huhubad-hubad at magpakamatay. Naisip naman ni Mina na tama ako dahil natigilan ito sa kabilang linya. Nagtanong si Mina kung ano daw ang gagawin niya. Huminga ako ng malalim. Tinanong ko siya kung may baril sa bahay nila. Nagsabi itong oo, ang papa niya ay may baril na nakatago sa kwarto. Tinanong ko siya nasaan ang parents nito. Sinabi niyang nasa living room ang mga ito at nanonood ng TV. Kinausap ko siya at sinabi ko may idea ako kung paano titigil ang mga nagtatawanan niyang kaklase at sa halip ay kakatakutan pa siya. Kaya napagkasunduan namin na kunin niya ang baril mamayang gabi at barilin niya ang kanyang mga magulang habang tulog at i-live sa Facebook. Bukas na bukas ng umaga, pagbalik niya sa school, pustahan pa walang tatawa sa kanya, ni isa, maging mga kapitbahay. Masayang ibinaba ni Mina ang telepono. Nakangiti naman ako, pakanta-kanta pa. Sa halip na mag-isip kung ano ang isusulat kong kwento, ay pumunta na ako sa kwarto ko para matulog dahil bukas pagising ko ay may isusulat na ako. Sa edad na 10 taon, ay ako ang taong hindi naniniwala sa multo. Naboboring kasi akong makinig. Halos pare-pareho kasi ang kwento. Minulto,
inaswang, kinulam, tapos gumagaling din naman. Hanggang sa isang araw ay kinausap kami ni Papa na buong bakasyon ng 3 buwan ay sa lumang bahay kami ng boss ni Papa titira. At ito ay sa gitna ng gubat. Binigyan kasi si Papa ng 3 buwan para matapos at makabuo ng isang kwento. Writer kasi si Papa, Ate Marge. Sa unang buwan, masaya kaming lahat. May maliit na sapa sa likod ng bahay. Maraming tutubi at paro-paro. Naging libangan ko na ang manghuli at pinapakawalan ko din naman. Si Mama ay nagluluto. Nagsusulat naman si Papa. Laging ako lang ang nasa labas ng bahay. Paminsan-minsan, si Mama nakikiupo sa akin at makipagkwentuhan. Kadalasan ay sa loob lang ito at may allergy si Mama sa balat. Lifetime nga ang gamutan nito. Kaya kadalasan ay ako lang mag-isa. Hanggang sa last month na namin sa bundok na ito at sa lumang bahay na ito na pinahiram sa amin ng boss ni Papa. Lumabas ako at napakainit ng ihip ng hangin. Pero maaliwalas naman. Nagsasayawan sa hangin ang mga kahoy. Ngunit napakainit ng ihip nito. Biglang kumulog at kumidlat. Pumasok ako sa loob. Ang sobrang init minsan ay palatandaan na uulan pagkatapos. Nasa loob lang ako ng kwarto. Habang nakatanaw sa labas, nakikita ko ang mga kahoy nagsasayawan sa ihip ng hangin. Hanggang sa marinig ko na may tumatawag sa pangalan ko. Tuwing iihip ang malakas na hangin, ay sinasabayan ito ng pagtunog ng pangalan ko. May tumatawag talaga sa akin. Binuksan ko ang bintana. Parang nakikita ko kung aling kahoy nagmula ang boses. Lumabas ako. Ayaw ng isip ko pero tuloy-tuloy sa paglakad ang mga paa ko. Hanggang sa napatapat ako sa isang puno kung saan ito ang pinakamababa sa lahat. Hinawakan ko ito at napansin kong may nakaukit dito. Lucas Magdayaw. Pinanganak 1965. Namatay 1975. Nang mabasa ko ito ay nakaramdam ako ng sobrang lungkot hanggang sa napaiyak ako. Hindi ko siya kilala pero ramdam ko ang lungkot niya. Napakabata pa niya. 10 taon siya nang namatay. Kaedad ko lang sa ngayon. Naglakad-lakad ako at may isang puno na umagaw sa akin ng pansin. Nilapitan ko ito at may nakaukit din. Cindy Archaga, pinanganak 1963, namatay 1973. Nakaramdam ulit ako ng lungkot. 10 taon din ito. Naaawa ako sa kanila, Ate Marge. Nararamdaman ko ang kalungkutan nila. Nakatayo lang ako sa punong iyon nang parang may tumawag sa pangalan ko. Napalingon ako sa kaliwa at naglakad. Dinadala ako ng mga paa ko. Isang puno na may nakaukit din. Leo Lacerna. Pinanganak 1960. Namatay 1970. Habang binabasa ko ang nakaukit nang biglang may mga daliring humawak sa aking leeg. Napakahigpit ng pagkakasakal sa liig ko. Hindi ko siya nakikita. Sa bandang likuran ko ito. At habang sinasakal ako, nag-flashback sa memorya ko. Nakikita ko ang 3 batang sinasakal. Humangin ng malakas. Naglaglagan ang mga dahon sa paligid. Sumasayaw ang mga kahoy. Biglang may natumbang kahoy sa side ko. At biglang nawala ang sumasakal sa akin. Tinitingnan ko ito. Ito ang kahoy ni Cindy Archaga. Para akong natauhan. Ano ang ginagawa ko sa gitna ng kakahuyan? Narinig ko ang boses ni Papa at Mama. Hinahanap ako. Sumagot naman ako nang pasigaw din. Yumakap ako kay Papa at sinabi kong ang mga kahoy sa likuran ay isang libingan. Nagkatinginan sina Papa at Mama. Sinabi kong may mga batang nakalibing sa mga kahuyan at sila ay pare-pareho ang edad, 10 taon. Tinawagan ni Papa ang boss niya
at sinabing sa bahay na lamang tapusin ang kwentong ginagawa nito. Dumating naman ang boss ni Papa at may dala-dala itong chainsaw, yung lagaring di motor, pangputol ng kahoy. Sinabi kasi ni Papa na may tumbang puno na nakaarang sa daanan, hindi makadaan ang sasakyan. Ang kahoy na iyon ay kay Cindy, pero nang lapitan namin ni Papa ay walang nakaukit dito. Nang dumating ang boss ni Papa ay nilapitan ko ito. Sinabi kong ang mga kahoy sa likuran ay libingan. Sinabi ko na nakita ko ang kahoy ay may nakaukit na pangalan, buwan ng kapanganakan at buwan ng pagkamatay. Pare-pareho sila sa edad, 10 taon. Nakatulala naman ang boss ni Papa, Ate Marge. Hanggang sa simula itong magkwento, bago niya nabili ang bahay, ay dati itong semi-hotel. Iba-iba ang nakatira. Kaya pala meron itong 12 kwarto. Naisip ko, ang 3 bata ay hindi magkakilala, iba-ibang guest, pero pare-pareho ang kwento ng pagkamatay. Lahat ito ay namatay sa sakal. Ang pinakahuli ay mismong mama nito ang sumakal sa kanyang 10 years old na anak. Sa investigasyon ay wala ito sa sarili. Hindi niya alam ang nangyari. Paano niya sasakalin si Cindy Archaga, kaisa-isa niya itong anak. Mula noon ay isinara ito ng may-ari. Pero marami ang nakakakita at nakakaramdam ng multo sa lugar na yon. Mga kwento mula sa hikers at campers. Sabay-sabay na kaming bumalik sa city, Ate Marge. Ngayon ay 28 years old na ako, nagtatrabaho at may sarili ng pamilya.